Magandang umaga po. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat na hindi niyo po ako sinukuan. Hindi pa tapos ang Panginoon sa akin. Akala ko po itong taong ito talagang ako papagpapahingahin na ng ating Panginoon. At nagpapasalamat ako na ngayon po ay recovering po ako sa aking kalusugan. And God has been gracious to me because ang daming mga kaibigan, kapatiran na nananalangin po para sa akin. At ngayon po, nakatayo na naman at nakakapangaral. And I would like to extend my congratulations. Ang SBBC Baliwag ay nakikisaya sa inyong tagumpay dito po na nahahayag ang biyaya ng Panginoon sa Berean Bible Baptist Church. At tila ba ito po ay kwento ng pananampalataya hanggang makita natin yung ating promised land, yung ating lupang pangako. And God has been good, giving us a leader that could lead us well. Hindi naman tayo makakarating sa promised land if the leader will keep on staying in the wilderness. Kaya nga, when I was asked, paano ba magkakaroon ng church growth? Church growth is actually pastor's growth. You cannot expect the people to grow without the leader growing. Kaya ngayon po, we would like to extend our appreciation sa pastor na inilagay ng Diyos sa atin. So without further ado, I would like you to open your Bible in our main text. Ito pong ating pong verse, Hebrews 13 verse 7. Hebrews 13 verse number 7. Kung nandyan na po kayo, pakisabi ng malakas na Amen. Yon. Verse number 7, all together, read. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Tayo po yumuko at manalangin. Dakila naming Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Kami may kalakasan, merong pong buhay, may kalayaan na sambahin ka. At sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami po ay iyong pong turuan. Kami po ay iyong sawayin. Kami po ay iyong hamunin. Kami po ay nandirito and we would like to be challenged on how to treat the man of God. But what we are doing is just knowing kung ano ang principle na nais mong isapamuhay na isang iglesia na nabubuhay ayon sa iyong salita. Tulungan mo pong makita po namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Tulungan mo pong makita namin yung mga kahalagahan na nais mong ipahayag sa amin. Tulungan mong makita namin yung mga panuntunan na kailangan po naming matutunan at maisabuhay. Inihingi ko po ang malaya mong pagkilos sa puso, sa isipan ng bawat isa. Lalo tigit ng iyong lingkod, ng iyong mangangaral na itinayo mo sa likod ng pulpitong ito. Dalangin ko po na ibigay mo po ang mensaheng kailangan ng iyong mga anak. Mamutawi po sa aking labi yung mga bagay na magtuturo, magsasaway, hahamon. At pigilan mo po ako sabihin yung mga bagay na hindi na kailangan upang walang ibang maitaas, walang ibang makita, o hindi ikaw lamang. Ito po'y dalangin ko, O Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. And all the people say, Amen. Ministers appreciation po tayo. You may be seated. Matthew 10:42, if you would remember, ang sabi po ng Matthew 10:42, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple. Sabihin,
you're following Christ and you would like to be a follower of Christ na ginagawa yung gusto ng ating Panginoon just by giving a cup of water to somebody who is serving God, mga kapatid, ang sabi niya, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Pag sinabi nating appreciation, it may appear to some na parang, ba't kailangan pa yan? We had a lot of things to do in the church. Marami pa tayong pagawain, marami pa tayong proyekto. Isn't it a self-serving principle para sa isang pastor na kagaya ni Pastor Bernard o kagaya ko, to let the people learn how to recognize and appreciate a man of God. Kaya pag minsan para sa ibang pastor, nahihirapan silang ituro po ito eh. At talaga naman, nakakahiya pong ituro ito. I, for myself, nung kami nagsisimula, nakita ko po, kami nasa ministry not because we want to gain something out from the ministry. We are in the ministry simply because we believe that God had called us into the ministry. But be that as it may, hindi naman uubra na ang mga tao hindi makita yung maliwanag na panuntunan ng salita ng Diyos on how to treat God's servant. Else, we are losing an opportunity to be blessed by God. Kaya dito, dapat alamin natin, pag-aralan natin, so that we may not fall into a trap that looking at it, para bang waste of money, waste of time, waste of effort. Nowadays, it is being ridiculed, being attacked. Such principle, and they would say, yang mga lingkod ng Diyos na yan, parang nagpapasasa sa gawain ng Panginoon. Pero ako naman naniniwala na alam nyo kung saan nagsimula ang bawat pastor na kagaya ni Pastor Bernard at kagaya namin. Nakita ko kung paano pinatunayan na ang aming buhay ay ginugugol sa gawain ng Panginoon. Noong araw pa nakita ko na po yung paano talaga naghanap tayo ng lugar, kung paano itinaguyod ang gawain, at meron pa nga akong biro nung araw. Alala niyo ba yun? Nandun tayo at nasa ilalim ng puno. Kangino ba yun? Doon sa highway. Naalala niyo po ba yun? At wika ko, ito naman para lamang Pero meron akong pangitain na nakita ko yung kasigasigan ng mga kapatiran na kahit sa ganung kalagayan, hindi kayo bumibitaw. At alam ko isang araw, pararangalan ng Diyos yan kung kayo hindi magbabago. Sabi ko, darating ang panahon, hindi na tayo dito sa ilalim ng puno ng mangga. Sa ilalim na ng puno ng kaimito. Pero ngayon, nasa magandang bahay-sambahan tayo. Tama po ba? At hindi maikakaila na yung nag-aantay, nagtsatsaga, ay pinararangalan ng Panginoon. Alam nyo, ang gawain ng Diyos ay sa Diyos. Maging ang lingkod ng Diyos ay sa Diyos. Ang bawat pangyayari dito po ay kapahintulutan ng ating Panginoon. Kahit nga ipilit natin kung hindi naman pahihintulutan ng Diyos, saan ba tayo aabot? Abay, wala naman po. Kaya nga pag inisip mo, balancing pananaw, we might say, gamitin na lamang natin sa iba. Total, sila na may nagsuko ng buhay at nakalaan ng buhay para sa sakripisyo. Bakit kailangan pang sila itaguyod ng maayos, ng marangal? No po? Ito, dapat makita natin itong act of our appreciation. May malaking kahalagahan nito pagdating po sa ating Panginoon. When we talk about remembering the man of God, it is not just simply putting them into our mind. There is much more than putting them in our mind. Kasi yung pag-alala sa kanila, it can be positive or negative Tama? Hello? Pero dito, pag-aaralan natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos so we could see what principle lies behind what we are doing right now. Pastors Appreciation Sunday. Now, although the pastor is the man of God, although the pastor is important for our spiritual growth, let me tell you this, we are not in the church because of the pastor. We are in the church because of God.
We're going to appreciate Him not for He Himself, na for the purpose of benefiting Him. We are going to appreciate Him because we want to make God happy because it was God who puts Him here. Kaya tatlong bagay po ang gusto kong makita natin, as simple as it could be. I will try to make it simple as I can. Una, yung acknowledgement ng kanyang leadership. Number one, the acknowledgement of His leadership. Kasi mahihirapan tayong gawin ng tama until we realize what kind of leadership, what kind of authority does He have among us. Acknowledgement of His leadership. Pangalawa, I would like to look at dun sa attitude on our side, yung appreciation of His labor. Are you with me? Kasi maraming mga lingkod ng Diyos na overlook yung kanilang labor. Hindi nakikita, hindi napapansin, hindi napapahalagahan, and so, palagi na lamang, they were taken for granted. And even the families of a pastor were taken for granted. And this is what had happened in the past, kaya maraming mga anak ng pastor, paso sa gawain ng Diyos eh. Ibig sabihin, if you would interview ang isang bata nung araw na anak ng pastor, they would always say, ayokong maging pastor. Tapos pag tinanong mo yung anak na babae, sabihin, naku po, ayaw na ayaw kong mag-asawa ng pastor. Pero alam nyo, doon mo makikita na ang panawagan sa Diyos at hindi sa atin eh. Kung sino pa yung nagsasabing ayokong maging pastor, yung pang nagiging pastor kalaunan. At kung sino pa yung anak ng pastor sabing, nako, itaga mo sa bato. Hindi ako mag-aasawa ng pastor. Anak ni Pastor Murada, yung babae, nag-asawa, hindi naman pastor yun, napangasawa niya. Ang problema ay tinawag ng Diyos yung napangasawa niya. Di bumagsak di siya sa pagiging asawa ng pastor. Ang punto ko, mga kapatid, maraming napaso, natakot, kasi nakita ng mga anak yung sakripisyo ng magulang na hindi napansin at napahalagahan ng mga anak ng Diyos sa isang iglesia. So, acknowledgement of His leadership, appreciation of His labor, and then affirmation of our love. Amen? O, invitation na tayo. Okay, point number 1. Punta tayo doon sa una nating puntos. Acknowledgement of His leadership. Using our main verse, ang sabi, remember them which have the rule over you. Verse number 7. Remember. So what's the reason behind bakit kailangang alalahanin? Ang sabi ng Bible, gusto kong ma-emphasize to, them which have the rule. Them which have the rule. Them which have the authority. Them which have the God-given authority over us. It was not just self-imposed authority, but rather a God-given rulership. Amen? Ang sabi ng Jeremiah 3:15, I will give you pastors. Kabisado niya? According to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. He was conceived from the very heart of God. Sino yung babagay na pastor dito sa San Ildefonso, dito sa pamilyang ito, dito sa taong ito? Alam ng Diyos yan. Sino yung babagay na pastor para sa akin? Nung ako'y nasa Bible school, meron akong teacher na takot ako. Presensya pa lang di pa nagtuturo, quiz agad. Number 1, nanginginig na kami. Sabi ko, paano pa kaya kung ito yung pastor ko? Teacher ko pa lang yun Sabi ko, siguro hindi ako na-encourage mag-surrender ng buhay ko sa Panginoon at mag-seminary. Pero sabi ko, hindi siya ang binigay ng Diyos sa akin, but rather my pastor na naging instrumental para ako magsuko ng buhay, ma-motivate, ma-encourage to go on in this life. Kaya alam ng Diyos kung sino
ang babagay na pastor sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay. Tayo nga'y pinanganak, di po ba? At nung tayo pinanganak, namulat tayo at nakita natin, ay, siya pala yung tatay ko, ay, siya pala yung nanay ko. But who among us would say, pwede po ba, Lord, paglabas ko doon sa lupa, maging tatay ko si Ramon Ang? Hindi tayo binigyan ng pagkakataong pumili. And then, nagising ako isang araw, Christian na ako, saved na ako, may church ako, may family ako, at meron ako spiritual father. God-given. Mga kapatid, I will give you a pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya nga, yung leadership, ito pinakamagandang definition ng pastoring Leader of the sheep. Diba? Tama? The leader of the sheep. Kaya walang pinakamaganda yung makita mo. Yung mga ginamit ng Panginoon sa lumang tipan, sa bagong tipan, it will always resemble a beautiful picture of a shepherd leading the flock. Amen? Kaya lang, we have to clarify because it's hard to lead the flock of goat. Pero talagang ganun nangyayari that among us, there will be goats and sheep. Kaya lang naman magiging pastor ang isang pastor pag pinahintulutan niyang pastoran siya. Tama? Tama po? Are you with me? Bakit siya naging pastor niyo? Kasi you allow him. But on our side, we need to prove ourselves about our leadership. Kasi people will follow us because they have to. Bakit? Ako pastor dito. At yan nagkakamali ang maraming lingkod ng Diyos. Sumunod kayo sa akin. Ako ang pastor dito. But you cannot impose it. We have to come to a point na ang buhay ng mga mananampalataya will come to maturity and they would say, I want to follow my pastor. People will follow us because they want to. Not because they have to. Sa simula, napipilitan ka, pero pag nakita mong yung blessing ng merong pastor, and then nakita mo yung ganda ng buhay, yung tahanan na pawasak na, yung mag-asawang maghihiwalay na, yung anak mo mapapariwara na, but because there was this man na ginagamit ng Diyos, sabi mo, I am going to listen him. Kaya hindi shortcut ito For so many years, we have to prove ourselves. And then we need to come to a point that people will follow us, not just because they have to, they want to, but rather because they love to. Amen? Hindi na pipilitan. Walang magawa Talagang, but rather, they understood it is never a loss to submit myself to His leadership. Dito makita dapat ng bawat isa yung worth ng isang pastor. But behind that worth, that worthiness, yung weariness ng isang pastor. Yan ang buhay ni Moises Nakita nyo? When he was in Rephidim, talaga namang bibitaw na siya. Ang titigas ng ulo ng mga tao ito. Well, in fact, the very reason why it caused Moses not to enter the promised land is because the stubbornness of these people. Pero syempre, hindi naman niya pwedeng sisihin yun. Decision niya pa rin. Instead of obeying God, simply talk to that rock and this rock will give us water. Sa inis niya, hinampas niya. Tanong, naglabas ba ng tubig yung bato kahit na hinampas niya? Naglabas pa rin. Are you with me? Naglabas pa rin. Yun nga lamang, hindi na masarap. Hindi na kasing tamis nung una. Sapagkat nung una, ginawa sa pamamagitan ng paggawa at pagsunod ng tama at maayos sa kalooban. Ngunit yung pangalawa, ginawa sa pamamagitan ng maling puso, may galit, may inis,
at may maling pagsunod. Alam niyo, gusto niyo ba ganun ang mangyari sa pastor niyo? Pag tinignan niyo, may himala pa rin ng Diyos. Pag tinignan niyo, ginamit pa rin ng Diyos itong si Moses. Pero alam niyo ba na ang naging kapalit nun at katumbas nun ay masakit para kay Moises? Ano yun? Dinala siya ng Panginoon doon sa Mount Nebo. Pinakita, eto yung promised land. Kaya lang, the people will go there except you. Sabi nila, nako, sayang, hindi nakapunta si Moses sa promised land. Nakapunta rin naman po. Kaya lang, nung panahon na ni Jesus sa Transfiguration, diba? Ang point ko dito mga kapatid, yung weariness nandyan eh. Sino bang pastor ang hindi nasaktan? No, ako'y nagsisimula sa Gawain Mission Days, ang sarap, honeymoon stage. And then Pastor Butch Tan asked me, ninong namin ni Jelen sa kasal. Sabi niya, Pastor Tong, kamusta ka? Sabi ko, okay po. Ang ministry, okay po. Ang relasyon niyo sa mga tao, sabi ko, okay na okay po. Sabi niya, Pastor Dong, umiyak ka na ba? Dahil sa miyembro. Ang sabi ko, hindi pa po. Hindi pa na-organize. But it was so, parang sweet ang atmosphere. Everybody is excited, on fire. Kahit maliit, pero masaya. Kahit nagsisimula pa lang, pero exciting. Sabi niya, umiyak ka na ba? Dahil sa miyembro. And then sabi ko, hindi pa po. Sabi sa akin ni Pastor Butch Tan, Pastor Dong, wala ka pa talaga sa ministry. Wala ka pa sa ministry. And I don't understand bakit niya sinabi yun. Back in those days, was long time ago. Pero as you go on sa ministry, kung sino yung minahal mo, kung sino yung nais mong ilagay sa tama, kung sino yung hinahangad mong mapaina, mapaayos, sila pa yung mga taong hindi makakaintindi sa iyo, sila pa yung mag-aakusa sa iyo, sila pa yung magtatampo sa iyo, at madalas magtatampo ng walang dahilan. Meron naman, kaya lang parang napaka hindi tamang dahilan. Kaya weariness of the pastor. But if we could see the worth and the weariness of a man of God, dapat makita rin ng bawat isa sa atin the welfare of the man of God. Kaya pag hindi mo nakita that he is a God-given leader sa atin, hindi natin may isip itong mga bagay na ito. Kaya lagi natin tatanong, bakit ko ba kailangang i-appreciate? Bakit ko kailangang i-honor? Bakit kailangan kong alalahanin palagi siya? Is it for His sake? Or for my own sake? Is it just for Him to benefit? Or whose benefit will it be? Pag hindi mo naiintindihan to, bibitaw ka. Pag hindi mo naiintindihan to, hindi mo gagawin. Pag hindi mo naiintindihan to, napakadali mong magtampo, umalis sa church. Alam nyo, we learn by explanation. And much of the thing that we do is to explain and explain and explain why we do what we do in the church. But we also do learn by example. Eh sabi ko nga, it is hard to teach my people to love me if they would not see that I love my pastor also. We learn by example. Yeah, makita mo, Pastor Joey Sauco, he will always go there. Every week. Every week. May dala siyang pagkain, may dala siyang... Is that the way to do it? We learn by experience. And much of the learning experience where we can glean those precious lessons is through painful experience. But be that as it may, kahit nasaktan ka,
Pero pinarangalan ng Diyos yung pananatili mo, kahit nasaktan ka, pinarangalan ng Diyos na mas mahalaga ang salita niya, ang prinsipyo niya, kaysa sa sentimento mo. Pinalago ka ng karanasan mo. But there will be times that we will learn by exhaustion. Ano exhaustion? When you are burned out, when you lose everything, all the energy, hindi mo na siya maintindihan. And yet, because you honor the principle that still, He is God's man given to me. He might be an instrument of God to bring out the best out of my character. Alam mo ba yung ginawa ng Diyos kay David? Hello? One of the great shepherds of Israel is the king, David. But God uses Saul to bring out the best in David. Ilang beses siyang sinibat. Touch not mine anointed, sabi niya. Hindi niya kayang gantihan, hindi niya kayang saktan. There was a time, ginapang niya, kinuha niya yung hem ng garment ng king. Medyo tumigil sa paghunting sa kanya. He was already anointed. He knew for a fact na siya ang susunod. At kung mamamatay ito, mapapabilis yung pag-upo niya sa trono. And yet, hindi niya ginawa. And there was this time yung kanyang second man. Nakatulog lahat ng mga sundalo. Sabi, it was God's doing. Sabi ng kanya, tirahin na natin. Sabi ni David, hindi. Sabi ng kanyang second man, ako na magtatarak ng sibat na ito. Hindi pa rin. Are you with me? Pag tayo yun, all the patients will be exhausted. And yet, minsan ginagamit yung mga kapatid para matuto tayong sumunod kahit hindi madaling sumunod. Kasi sa pagsunod, ang tinitignan, yung totoong pagsunod. Sa pagsunod, ang tinitignan, yung tamang pagsunod. Mamaya, ibabalansi ko yung pagsunod. And I do not want you to become blind follower. Di po ba? Kaya pagka tayo po ay dumating doon sa sitwasyon na iyon, naniniwala tayo that it is still God who calls the man, equip the man, and put the man into the ministry. But if God is finished with this man, let God take him. Are you with me? Let God take him. Kaya ng Diyos tumawag, kaya ng Diyos maglagay. Manalangin na lang kayo kung talagang hindi nyo na kaya. Lord, kuhain nyo na si pastor. Pwede ba yon? Kasi magkasalak at maging rebelde ka, di ba? But politely, you dare not to fight the man. Because the moment you fight the man, you are not fighting against the person. You are fighting against the system. And it is God's system who puts the man into this position. Nagkamali ba ang Diyos? Hindi. Hindi nagkakamali ang Diyos. Pero ba't nangyari? Probably, God has a plan. Probably, God wants to bring out the best in our character. Are you with me? Dapat tandaan natin, the pastor is not the reason why we go to church. It is God. It is God. Pag nakatingin ka sa pastor, paano pag nagiba na yung pastor? Hindi ka na faithful, hindi ka na loyal? Kayo ng mga men, hindi na kayo supportive? No. It will be the principle, not the person. We are going to do this not because of the person. Because we love the person. But rather, we understood the principle. Sa isang kasalan, nagkasal yung pastor. Pagkasal niya, punta siya sa banyo, iihi siya. Pag-ihi niya,
nakasabay niya yung, ano bang tawag doon, yung nag-host sa wedding? Ano? MC, bading, sa banyo. Alam niyo, mga pastor, di binigyan ng pakimkim nung nagpakasal. Ito po yung totoong nangyari. Pag-iwi niya, yung pastor, sinabay na rin. Pinintahan yung sobre, pastor. Sabi mo, minsan wala naman talaga ibang source ang pastor. It's either support sa church, yung mga stipend na yan. Pag ganyan, biniro siya nung bading. Pastor, magkano po? Sabi ng pastor, 3,000 lang. Biglang nang asar yung bading na MC. Ay, pastor, 3K? Bakit ang baba? Mag-MC ka na lang, kagaya ko, 5K. Alam niyo, nung kinukwento to, hindi ko na kailangang linawin doon sa nagkukwento kung talagang totoo yung claim na totoong nangyari o hindi. Pero totoo sa buhay ng mga pastor na nangyayari ito. Sa aming church, I look at it as my ministry to officiate the wedding of our people. And every time na minsan magbibigay sila, sabi ko, yan na yung parang pasimula nyo, tulong ko na rin sa inyo yan. Hindi po ako nag-ano na, bigyan mo ako ng love gift, gano'n. Kasi ang tingin ko, we are not in the ministry for personal gain. Pero nung narinig ko yun, nangliit ako sa sarili ko eh. Totoo naman, ang Kristiyano, magbabudget sa kasal. Pwede kang ikasal ng walang venue. Pwede kang ikasal ng walang MC. Pwede kang ikasal ng walang caterer. Tuloy ang kasal. Tama? Pero hindi ka makakasal ng walang officiating minister. Tapos magbabudget ka ng kalahating milyon sa kasal mo. Abay, mahihiya yung pastor doon sa singer. Kanta-kanta lang yan, nagpapatawa. Tapos kung pahalagahan nyo, ganon. Tapos pag tidrado yung pastor, basura, mali. You do not understand the God-given authority of the man of God over your life. Mali. Kaya ngayon sabi ko, mula ngayon, pag nagkasal ako, hindi na yung... Kasi nagugulat ako sa mga member, magkano itong venue na to, Brad? Ang mamahal, nagugulat, magkano yung... Naabot ng ganung halaga? Pag tinignan mo yung offering, pag tinignan mo yung love gift sa pastor, sabi ko, mula ngayon, pag nagkasal ako, sabihin mo yan, meron kaming event organizer eh. Eto, discuss mo. Pastor, pag tinanong ko magkano ang love gift sa officiating minister, sabihin mo, depende. Pastor, ang depende. Ang kausapin mo, yung lalaki. Yung tawag ng groom. Magkano yung ilalove gift namin pag kinasal kami ni pastor? Sabihin mo, depende. Pag ang tingin mo sa iyong bride maganda, malaki. Kaya titigan mo yung bride mo, malaki. Pag ang tingin mo sa bride mo, pangit, kahit maliit, payag daw si pastor. At kapag talagang pangit ang tingin mo sa bride mo, si pastor pa magre-regalo. Kaya ngayon, pag may kasal, nandun pala sila sa dulo. Diba? Hindi alam ng mga dumalo, titignan ngayon. Sabi nila, naku, libre lang to kay pastor. Baka may love gift pa si pastor dito. Kaya, alam niyo mga kapatid, ganyan itrato minsan ang lingkod ng Panginoon. Hindi niyo ba alam, it require holiness, it require stamina, to keep on standing at the pulpit. Anybody can preach, anybody can teach. But to live it out,
and to be true to what you preach is another thing. Amen? Sa bawat taon, it is only by God's grace na nakatayo pa rin ang isang pastor sa pulpito. Sa dinami-dami ng nawala sa gawain ng Diyos. Sa dinami-dami ng kinuha na ng Panginoon, out of stress, yung makatayo lang siya dyan. And there's also this legal impediments na pagbali yung pagkakasal niya sa family code, mananagot pa sa batas ang pastor. Tapos kasama mo pa siya, yung kakanta, yun lang yun eh. Pero ang pastor mo, bago ka ikasal, kinasal ka na, nagkaanak ka na, hanggang doon sa patuloy niyong pagbubuo ng Kristiyano, kasama mo. Tapos, that's the way you treat him. Di mo naiintindihan yung leadership na binigay ng Diyos over you. To love, to honor, to support, your pastor requires a deep understanding of these things. Una, will of God. Bakit will of God? Kalooban ng Diyos ng isang tao ay maging pastor. Naniniwala ba kayo doon? You can be a doctor just because gusto mo. You can be a lawyer kasi mahilig ang mga tuwiran, gusto mo. Somebody would become a mayor kasi charismatic ka, politician ka. You can be a mayor kasi na-earn mo yung gusto ng tao. You can be a king because namana mo yung trono. You belong to the royal blood. But nobody can become a pastor simply because gusto niya. And much of those pastor na makikita mo tinawag ng Panginoon, halos lahat dyan ayaw. Hindi nga naniniwalang siya may panawagan eh. Are you with me? Pag magaling ka, you can be a general through rank and file. Ma-promote ka. But you can never be a pastor kasi magaling ka lang. Eh lahat ng tinawag, wala namang galing. Nung tinawag si Moses, sabi niya, who am I that I should talk to Pharaoh? Who am I? Utal ako eh. Incapable. Tinawag si Jeremiah. Ano sabi ni Jeremiah? I am but a child. I cannot speak. The same. Sabi ni God kay Moses, I will give you Aaron to be your mouthpiece. I will put my words into your mouth. Sabi niya kay Jeremiah. O sinong magmamalaki ng isang pastor kaya sinawag magaling siya? Are you with me? Tao po. Lahat ng tinawag. Sabi ni Gideon, we are but a poor family in Manasseh, and I am the least among my brethren. Yet God called him. Kaya dapat yung will of God, pag may pastor ka, maliwanag dapat sa'yo. Kaya siya naging pastor at kaya siya nandito, will of God yan. Tama? And nothing is an accident. We will suffer consequence if we go against the will of God, mga kapatid. Mabigat, mahirap. To be a pastor is a calling from God. And it is a divine call. Pinakamataas na panawagan. And it is a sovereign call. And when I say sovereign, yung kataas-taasang Diyos ang siyang tumawag. Eh siyang tumawag, tapos tatanungin mo, sino ka naman? Anong karapatan mo? At anong kapangyarihan mo para questionin yung panawagan ng Diyos? Eh tinawag eh. Tama? Sino magko-question nung tinawag ng Diyos si Saulo sa Acts chapter 9? Eh tinawag eh. Lord, mamamatay tao yan. Lord, persecutor yan. Eh tinawag eh. And God had chosen the foolish things of this world to confound the wise. Kahit tatay ko, kino-question yung panawag, ikaw, magpapastor? Sabi ng tatay ko. Mga tiyuhin ko, ikaw, magpapastor? Wala akong magawa. How can we know that we are called by God? Sabi niya, siguro, it's about the ability. Eh, sino bang magaling na tinawag? Siguro, it's about the proof
Sino ba yung sinabing, oh, you prove me muna kung may calling ka? How about the string of fishes? Dapat maraming na soul win. Pag pinag-usapan yung naging bunga, si Jeremiah, the weeping prophet, walang napaniwala eh. Are you with me? Even Noah, who would dare to say, hindi tinawag si Noah, pero ang kanyang member lamang, after preaching 120 years, while building the ark, pamilya niya lamang. Kung ganun, pastor, ano bang panawagan? How can we know? Alala ko yung missionary namin, Reverend Dennis Ebert. Sir, how will I know if I am really called by God? Alam mo, sabi niya, Amerikano eh, Dong, I want you to know that the calling of God is very clear. Medyo nagkislap yung mata ko. But it is hard to understand. Clear but hard to understand, ano? It is very clear but hard to explain pala. Lalo ko nalito eh. Clear daw yung calling, pero hard to explain. And then, balik tayo sa Bible. Isa lang ang nakita kong basihan ng panawagan. Ano sabi ng Timothy 3? Therefore, if a man desire. Lahat ng tinawag, bibigyan ng Diyos ng burning desire. Na kahit ayaw mo na, kagaya ni Jeremiah, parang apoy sa aking buto. Gusto ko nang tumigil, ngunit hindi ko kaya. Bakit? Kasi yung masidhing desire na yon, nilagay ng Diyos sa ating mga puso. Kaya yung kalooban ng Diyos, nobody can question it. Diba? We're talking about leadership pa lang The ways of God. So, we talk about the will of God. Ang Diyos ang siyang tumatawag eh. Ways of God. Pamamaraan ng Diyos to. Anong pamamaraan ng Diyos? That when we look at God's creation, mapa animal kingdom, mapa human entity, laging ang disenyo ng Diyos, order. Somebody must lead. Are you with me? Somebody must lead. Sa animal kingdom, merong alpha male. Sa insect, merong queen na pinaglilingkuran at nagko-command, nag-go-govern. Sa mga ibon na lumilipad, hindi pwede sabihin, oy, sabay-sabay lang, walang mangunguna, walang unahan. No! Somebody must lead, mag-spearhead. Kaya nyo narating ito because there is a leader. Yung mga church ay sabi, dapat pantay-pantay lang. Ano kahilo? Hindi pwedeng lahat, pastor. In every province, there will be a governor. In every country, there will be a president. In every army, there must be a general. That's God's system. Somebody must lead. Merong binibigay siyang God-given authority. Sa government, God-ordained yan kahit sabihin mo, ay mali yung nanalo Di ba sabi ng Romans 13, ang Diyos pa rin nagpahintulot dyan. We deserve the leader that we have. Pag immature tayo sa pagpili, this is what we get. Amen? Pero pinahintulutan ng Diyos yan. Kaya nga sabi ko, we can learn through exhaustion. Kinokorrupt na tayo, hindi pa tayo natututo. Baka siguro yung pagmamamatay na tayo, saka tayo matutong pumili ng tamang politiko. Hindi po pwede na sa isang tahanan, parehas leader. Christ is the head of the man is the head of the woman. But we must take full responsibility of that God-given
authority. Hindi mo pwedeng simply impose, ako lalaki, ako masusunod. Spiritually, ikaw yung tamad, ikaw yung karnal. Nagkakaproblema talaga. And the problem with us men, we have a nature that betray us. Namana natin to kay Adan, yung pagiging passive. We don't want to be in charge. Ayaw natin ng maraming usapin. Ayaw natin ng maraming mga diskusyon. Sige na, sige na. Wala nang usapan, sige na. And the problem is, nagiging magulo. Kaya pagka may leader na tumitindig, nangunguna, dapat magpasalamat tayo. That's the way of God. Sa Bible, there were certain men who are called bishop, elders, ano pa? Overseer. Interchangeably ginagamit yan. But it simply means a pastor. And they are there to lead the flock. Actually, they were just under shepherd. The chief shepherd is Jesus Christ. Yan yung sinulat ni Peter sa chapter 5. That when the chief shepherd will come, the ways of God and the work of God. We talk about acknowledging His leadership. Ang will of God, tumawag. Are you with me? Ang way of God, somebody must lead. Every time God wants to accomplish something here on earth, He will not call an angel and send it. But rather, He will look for a man to be used. Amen? That's the way of God. Kung iisipin natin, pwede naman kahit wala tayong tao. You know what? The hardest creature to obey God is us, human being. Diba, sabi niya, O ye of little faith, sabi ko nga, be peaceful eh. Pupunta tayo on the other side of the lake, tapos nandiyan kahit nagtatatarang. Ano lang to? Tubig, hangin. Diba? Sabi ng Panginoon doon sa tubig, sa hangin, peace be still. And the winds and the boisterous winds and water obeyed Him. Pag inisip mo, maigi pa nga yung alon, yung hangin, isang salita nasunod. Nagmamayabang yung mga Israelita that we are the sons and children of Abraham. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magyayabang. Kahit mga batong ito ay pwede ko itayo upang magpuri sa Diyos. May katotohanan pa po ba doon? Meron po. Kaya lang hindi nakikita ng tao na ang pinakamahirap na pasunurin ng Diyos at pasunurin ng tama ay tayong mga tao. Ngayon, ang Diyos sa kanyang disenyo, laging kung gusto niyang ang tao ay pangunahan, magtatayo siya ng mangunguna. Hindi man kinausap ng Diyos yung buong Israel eh. Hindi. But rather, He talked to a man, Moses. Are you with me? Para yung sasabihin ko sa'yo, yun ang sasabihin mo sa kanila. And He never talked to everybody. Magulo yun. Sa charismatic churches, praise the Lord, hallelujah. Sinabi sa akin ng Diyos kanginang umaga, habang nagsisipilyo ako, na ikaw, sister, ay God's will ko. Patay ka na. Ay, sorry, brother, ha? Sinabi rin sa akin ng Diyos, hindi ikaw eh. Siya. Di ang gulo. Tama? Kaya may Bible. Kaya may pastor. Hindi pwedeng lahat leader. Hindi lahat ng gusto natin, igigiit natin. Tama? Kaya ang bawat pastor, walang self-made na pastor eh. They're all God-made. Sabi nga ni Paul, 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored, seemingly, pwede siyang magyabang. I labored more abundantly than they all. At ito ang problema ng maraming church at maraming pastor.
Na para bang ang tingin natin sa kapwa natin pastor, kompetensya. Tama? Na ang parang ang tingin natin sa ibang gawain, kompetensya. Ay maganda sa amin, ay maayos sa amin, ay maetin. Hindi po. Lahat ng yan ay biyaya lamang ng Panginoon. Ang Diyos na nagtataas, ang Diyos din na nagbababa. Kaya lagi ko sinasabi, bigyan mo ng dahilan ng Diyos na parangalan ang pagpapagal mo. Tama? Are you with me? Sabi ng Panginoon, anong Bible? I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. This is the principle, and we must need to see the partnership na kailangan nating ibigay sa principle na ito. Not just partnership, but to participate. Acknowledgement of His leadership. Pangalawa, appreciation of His labor. Ang sabi ng Bible, who have spoken unto you the word of God. Ay, ang sarap po na sabihin, who have spoken unto you the word of God. Biruin mo, nobody talks to you about your soul, your spiritual life, your eternity, future. And there was this God's instrument that was called by God, used by God, to teach us His Word. Pero ang gusto kong makita nito, hindi lamang yung who have spoken unto you the Word of God. But rather, yung mas mabigat na bahagi nito, yung sinabi, whose faith follow. Like ko sinasabi, kahit sa mga men, mga preacher, alam nyo to, anybody can preach. Anyone can teach. But to live it out, but to be true with what we preach, is another thing. Diba? Madaling sumigaw. Madaling magsalita. Pero kung hindi ko naman gagawin sa buhay ko ito, that's nothing. Sabi nga ni Paul, mag-ingat tayo to become sounding brass and tinkling cymbals. Ako, I would ascribe, God has given us good people. When I was young back then, nasave ako at the age of 20. I surrendered my life, age 21, for the full-time ministry. Kakaligtas ko pa lang 20. I see to it that I make myself available for the ministry, volunteer. And in volunteer capacity, lagi ako nasa church. Tatrabaho. Then sabi ko, masarap maglingkod sa Panginoon. Then one day, my pastor told me, marami ng architect, engineer, accountant, dong, pero segue niya lang yun kasi criminology student ako noon eh. BS Criminology sa PCCR, Philippine College of Criminology, 3rd year. Sabi niya, marami ng pulis, pero ilan lang ang nagsusuko ng buhay. Sabi niya, pag nagpulis ka, marami kang matutulungan. Pero alam mo, Brad, pag nagpastor ka, lahat ng buhay na mahihipo ng buhay mo ay maaring pagpalain ng Diyos. So I was so overwhelmed no sinabi niyang magiging blessing ka sa iba. So nagsuko ko ng buhay, faithfully, naglingkod ako sa Panginoon, and I try to be a good second man sa pastor ko. Lagi yan. Dadalhin ako ng pastor ko sa visitation, 2:00 na madaling araw. Pag yung bibisitahin, hindi nagpapakita sa kanya, pupuntahan niya yung 1:00, 2:00.
Minsan kakatok sa bahay namin yan. Mrs. Sabi na, bakit po? Si Dong po. Bakit po? May nagawa ba? Hindi po, aayain ko lang isama sa visitation. Sampaloc, Maynila ako nakatira. Alam mo ang bibisitahin namin kung saan? Muslim compound. Ako po'y laki ng Sampaloc, Maynila. Pero kung ako'y papupuntahin mo ng Quiapo, ang Central Market, Quiapo, Recto, University Belt, palaruan lang namin yan. Diyan ako lumaki, naglalakwatsa. Pero papuntahin mo ko ng Muslim area ng madaling araw, hindi ako sasama. Pero dahil ang pastor ko ang kasama ko, sige po, sama ko. May hahanapin lang, 2:00 na madaling araw, 1:00. So talaga naman, pagdating niya, lahat planchado. Sound system, malinis ang church. Sa 4th floor ang church namin, mula sa garahe hanggang sa hagdanan, malinis siyang planchado yan. At pag medyo sabi niyang, Brad, ikaw mag-preach, ready kami palagi. Okay, ano? Pero nung sinend out ako, after serving the Lord for 6 faithful years, sabi niya sa akin, Brad, mula ngayon by faith ka na. Alam mo yung kakatok sa'yo bilang tao, yung tampo. Because I was expecting that he would support me or the church will be encouraged to support me. Kasi wala naman akong ginawang mali. Gusto ko lang umalis, mag-start ng ministry. Ang difference lang namin, sabi niya, dito ka lang. After graduating sa Bible school, can I pray for Nagcarlan, Laguna, Pastor? No, dito ka lang. Then, mamaya tayo, merong opening sa Rosales, Pangasinan. Pastor, can I consider Rosales, Pangasinan? Sabi niya, no, Brad, dito ka lang. Palakasin natin ang base. Ganon. May mga Bible studies kami. May mga bunga yung Bible study namin sa Maynila. Dito ka lang. Pagdating dun sa, ano pa ba yung mga inano ko? Nakulitan siguro. Nung nakulitan, hindi ko alam, isi-send out ako Wednesday. Tuesday, nagpaalam ako para ipag-pray yung isang bayan sa Pangasinan. Sabi niya, mag-usap tayo bukas. Then, pagdating ng Tuesday, ng Wednesday night, prayer meeting, midweek service, tapos yung service, kala ko mag-usap lang kami. Ang ginawa, tumayo sa harap, Church, isi-send out natin si Brother Dong sa Baliwag, Bulacan. Nagulat ako. Kasabay kong nalaman, yung church nalaman, ako nalaman, na isi-send out ako. Na hindi ko pa nakikita kung ano yung itsura ng Baliwag. Ako po yung lumaki nang hindi nakakakita ng bukid at ng kalabaw. Mga kapatid, pagkatapos nun, mag-aabot na ng love gift. Yung support ng mga workers, marami kami. Pagtapat sa akin, sabi niya, mula ngayon, by faith ka na. Kaya kung mahina-hina ang karakter mo, magtatampo ka sa pastor mo. Tama mali? Kahit sino siguro dito, kakatukin kayo ng hinanakit at ng tampo. Abay, nilabanan ko po yun. Ang paniwala ko, siya ang pastor ko, siya ang ginagamit ng Diyos. Sa aking pagkatao, gusto kong magtampo. Pero sa aking panawagan at sa gusto kong ako'y parangalan ng Diyos sa aking paglilingkod, lalabanan ko tong hinanakit na ito. Ay, yung nangyari, nagpatuloy ang ministry. Noong nakita niya, umubra na. O sige, after a couple of months or almost a year, sabi niya, sige, punta ka sa church. Mag-preach ka once a month. At yun ang magiging support mo sa mission. Sabi ko, mas okay na yun kaysa naman mangako, tas hindi dumating, di ba? Kayo naman, nangako na, gusto nyo pa, tuparin. E di yung pag nandun ka, alam niyo po ba na yung pag nag-preach ka doon, pass the offering, nakasiling lang ang love gift mo sa 500 a month.
Yun ay kapag nakapag-preach ka. Kaya kahit mag-tumbling ako doon, hindi mababago yun, 500 yun. I need to love my pastor. Tuloy lang. Sinustain ng Panginoon. There was a time nagka-problema ang church. Batang-bata ang baliwag. Nagpapadala kami ng tulong sa mother church, sa pastor ko. Mission pa lang. Pag darating siya dyan, nakita niya may tao, magpipreach ako. Magpipreach siya. Ang ilalove gift ko sa kanya, pag binigay ko, wala na kaming budget. Pero sabi ko, binigay ng Diyos sa akin siya. I need to love Him. If I'm going to love Him because of person, I might have reasons after reasons not to love Him. But if I'm going to love Him because of principle, ang dami kong pwedeng gawin para sa ikagaganda ng aming relasyon. After a year, I was diagnosed a diabetic. 1 year missionary ako. Wala kang stable support, pumunta ka sa lugar, kahit pamasahe, wala kahit. And yet, after a year, kailangan ko mag-shot ng insulin every day. Twice a day. 1 in the morning, 1 in the evening. He never asked, may insulin ka ba? He never gave me anything. Tanong, magre-rebelde ba ako? Kaya mamimili ka eh. Kakainin ka ng tampo, kakainin ka ng sentiments mo, o pipiliin mong gawin ng tama at hayaan mong parangalan ng Diyos yung paggawa mo ng tama. Amen? My pain, my sentiments is just little compared to God's principle. God's will, God's way is more bigger than my pain. At dito, siya nag-preach para ako masave. Siya ang ginamit na instrument para ako makapaglingkod. Siya rin ang nag-affirm ng calling ko. At siya rin naman ang nag-send out sa akin. What more can I ask for? Are you with me? Pag hindi mo nakita na yung labor ng pastor, napakahalaga, ang titignan mo, yung lapses ng pastor. Minsan, na-offend ka lang sa sinabi, umalis ka na. Na-offend ka lang, hindi nakinig dun sa palagay mo'y tama, umalis ka na. Dapat ganito. We can suggest, but we cannot demand. At the end of the day, ang mananagot sa atin, ang pastor. As they must give account. And let them do it with joy and not with grief. Kasi, saka ko lang, alam niyo kung bakit isa pang bagay, ba't kuminahal ang pastor ko nung time na yon. Nung ako'y pastor na, na-realize ko yung buhay ng pastor, hindi madali. Alam niyo, mas lalo kong minahal yung pastor ko nung ako'y naging pastor na. In spite of the lapses that I think nanduroon. And alam nyo, in return, in-honor ng Diyos yun. Nagbigay siya ng mga tao na hindi pasaway, na hindi rebelde. Kaya lang naman may rebelde ka. Minsan kasi i-rebelde ka rin eh. Kung anong tinanim, yun ang aanihin. Naaway mo yung pastor mo, di magkakaroon ka rin ng mga member dyan na may sungay din. Tama, pero ang binigay sa akin ng Diyos, people who would look for my cause, care. Simula nun hanggang ngayon, this is not to impress but to inspire you. Bata pa lang kami noon sa ministry ni Sister Jillian, na-enjoy namin ang ministry. Sinusuklian ng Diyos.
Yung principle na yon. Yung principle na yon. Bata pa lang kami sa ministry, God has given us people who will take care of us. Anniversaries, birthdays, and even holidays. They would say, "Oh, Pastor, punta muna kayo doon." Nakakapunta kami ng ibang lugar. And there will be people who will be talking about it nang hindi namin kailangan magmukhang, personal gain. Or, kasi naiintindihan nila yung lugar ng pastor sa buhay nila. Are you with me? Ina-acknowledge nila that my pastor is God-given authority over me. It was not self-imposed authority, but rather a divine authority over me. It was God. And then na-appreciate nila yung labor. Amen? Alam nyo ba na ang buhay ng mga anak nyo, listen to me, parents, ang bukas ng inyong mga anak, lalaki man yan o babae, nakasalalay ng malaki sa pangangaral ng pastor nyo. Tama, mali? Ay, marami pong naging maayos yung pananaw sa buhay kasi may nangangaral na mangangaral eh. Higit pa yan doon sa pinag-aral mo sa mamahaling paaralan. Nagbayad ka ng malalaking matrikula. Pagkatapos sa church, ang tingin mo kabigatan. Mali. Pwede ka nga matuto sa edukasyon sa labas ng bobo ka sa spiritual na kaalaman eh. Tama? But there will be people who keep on preaching and teaching the Word of God in spite of poverty and being lack with the things that they need for their own family. Kasi kung titignan lang ng pastor, pakinabang sweldo, marami na ngayon. As I speak, marami na ngayong iiwanan ng pulpito. As I speak. Pagpakinabang. Are you with me? We have good people in the church. Bata pa lang yan. Shinera na yan, binaptize, ginabayan. Ngayon, mga professionals na. How do you treat your pastor? Treat them as garbage? Mali ka. Kaya ka nandyan. Somebody labored. Nagpagal sa iyo. Ilan dito, dapat biktima ka na ng wasak na tahanan. Abay, kung walang pastor na gumagabay sa asawa mo, baka linggo-linggo bugbog ka. Tama? Mister. Kala nyo, Mrs. Mister. Buti na lang. Naaawat ang mga Mrs. Are you with me? And we need to learn to appreciate their labor. Sabi dito, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow. Huwag yung aalisin nyo, whose faith follow. Let the pastor that rule well be counted worthy of double honor. Huwag yung aalisin yung susunod na statement. Especially them who labored in word and doctrine. Are you with me? Pinakain ka. Ginabayan ka. Kaya sabi rito, 2 Timothy 4:2-3, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Tignan nyo yung paalala ni Paul kay Timothy, with long suffering. Alam nyo, there are downtimes also sa buhay ng isang mangangaral. Nung kami nasa simula pa lang, ito yung mission house, ito yung pintuan sa kwarto namin. Siyempre, nag-a-adjust mag-asawa. Diba? Sino ba dito hindi nag-away na mag-asawa? Taas ang kamay. Sige. Kayo'y aming hinahangaan. Hindi nag-away talaga. Wala, no? Pero sa ating mga normal, pagbukas ko ng pintuan diyan, galing kami sa loob.
Siyempre, akala ko nung pag sinabing one flesh, lahat parehas na. Hindi ko na-realize, iba pala talagang babae sa lalaki sa pagkakalikha. Amen? Akala ko yung okay sa akin, okay sa kanya. Yung okay sa kanya, okay sa akin. Yung pananaw niya, pananaw ko. Yung pagiging maayos niya at pagiging magulo ko, problema pala yun. Kala ko okay lang kasi one flesh naman eh. Alam mo, minsan, habang pinalalago kaming mag-asawa, lalabas ka dyan sa pulpito. Pag tayo mong ganyan, sa pintuan, papunta sa pulpito, kahit bayaran mo ako ngayon ng 10,000 ng salapi, ang hirap nun. Paano mo pangungunahan yung pagsamba na ang puso mo hindi ayos? And most of the time, we must admit, we need to eat up our own pain, pretending that everything is well, just to do you service, just to lead you to the Lord. Ilang mga pastor may problema sa pamilya, may problema sa mga anak, may problema sa pangangailangan. And yet, they need to stand every Sunday behind this pulpit para lamang tayo pangunahan sa pagsamba at gabayan sa buhay pananampalataya. We need to realize this, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. We beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. Over you means God-given authority. Sabi, know them that labor among you. We need to learn to appreciate their labor. Them that labor, them that are over you. Pangatlong puntos, affirmation of our love. Hindi lang yung maalala mo si pastor yung, ay, nakagat ko dila ako. Bakit? Naalala ko si pastor. Bakit? Kasi yung commitment ko, hindi ko pa nabigay. Ito ko ngayon kumakain, oh. Ganun ba yung remember? O yung meron kang kasamang unsaved, magde-date kayo, o kasama mo hindi mo asawa, titingin-tingin ka, naalala ko si pastor, baka makita ko. Ganun ba yon? O yung remembering by acknowledging his leadership, by appreciating his labor, and by affirming my love to him. Are you with me? Ang sabi rito, considering the end of their conversation. Considering the end of their conversation. I think, kailan ba yon yung sinurprise ako ng church ng birthday, nag-invite ng mga pastor, naghanda sila, at alam ko nag-sacrifice sila. May mga bata na mga member noong araw nakagilid. Siguro, nagugulat ako. Ako kilala ko ng misis ko, kilala ko, I do not want to be in the limelight. Ayoko yung nasa harap. Ayoko yung pabibo. Na po, ayoko. Kaya hindi ako nag-artista eh. Kasi sapat na si Empoy. Hindi na kailangan ng pangalawang Empoy. Ang punto ko, we are going to talk about limelights, highlights. Ayoko nun. Pero ginawa nila, naganda sila, surprise sila, may pagkain, may regalo, may programa. Ay sinasabi, huwag nyo na ako lagay dyan sa programa. Para sa akin parang, nababaduyan ako dyan. Parang ganon. Pero, siguro, mga 35th ko ba yon birthday? Daming pastor. Sabi ko, hinahayaan kong gawin nyo ito sa akin ngayon. Hindi dahil nag-e-enjoy ako. Una, sa pahalaga. Pangalawa, sa parangal. Ang sinasabi ko ganito, habang ginagawa nyo sa akin ngayon ito, kaya't nakikita nyo ang mga batang ito, lalo na yung mga lalaking bata, nakatingin. Tama? At habang nakatingin sila,
makikita nila na ang buhay ng isang pastor pala ay marangal, may dignidad, minamahal, iginagalang. Kaya kung sakalit isa sa mga batang ito'y tawagin ng Diyos, hindi nila sasabing, ayoko nga. Kasi ang nailarawan natin sa kanilang isipan, kahirapan, sama ng kalooban, pagtitiis, dusa. Tapos nagtataka tayo, bakit ang kabataan ngayon mas gusto pang pumasok ng call center, mag-abroad at kesa mag-ano sa gawain ng Panginoon. Are you with me? Eh sabi ng Bible, considering the end of their conversation. Conversation means manner of life. You get my point? Manner of life. Hindi yan yung conversation, exchanging of words. No. Manner of life, originally. That's why we need the strong Bible para yung etymology of word, minsan, yung definition natin sa modern day dictionary does not comply with the original meaning ng word na ginamit. So, conversation means manner of life. Ano ibig sabihin? Ang inyong pastor, ang inyong representation sa community. Are you with me? Pag ang pastor maayos sa community, ibig sabihin maayos yung church. Kaya dapat ang church balanse, yung sinasabi kong balanse. Dapat ang church, gumaganda muna ang buhay ng mga miyembro na be-bless. By taking God's principle, applying it, na be-bless. Pag na-bless, dapat ang gawain ng Diyos na be-bless din. Are you with me? So, na-bless yung tao, this is the right pattern. Na-bless ang ministry. At hindi nga yung pangit na ang pastor, inaangat din ng Diyos. But it must be through God's people. Are you with me? There was this preaching being used by Paul being used the words of Paul in Acts 9, condemning that if you would take care of the pastor as if the pastor is corrupt. You better be careful. Pagka tayo nakikinig ng message, kailangan balance, no? Kailangan exegesis. Talagang yan ba talaga yung context ng Word of God? But when Paul said, I did not use this power over you, he doesn't endorse that the church must not support the pastor. Are you with me? Neither the text or the message of Paul was speaking about if you're going to support the man of God is corrupt. Ang sinabi lang doon ni Paul, I did not use this power over you. And there was this verse in in 1 Corinthians 11, ang sabi niya, forgive me this wrong. Anong pagkakamali ni Paul? I am robbing other churches to do you service. Forgive me this wrong. Ano ibig sabihin ni Paul doon? Something is wrong with God's people kapag hindi siya natutong magtaguyod ng kanilang pastor. Tama? Kaya dito, hindi lang yung sasabihin mong, I love you, pastor. Hindi lang yung merong pastor Sunday o pastor's birthday. Kung hindi, when we say love, it will be affirmed by our responsibility. Are you with me? Are you getting the point? So dito mga kapatid, papasok yung tinuruan tayo, maniwala kayo sa akin, eto, umayos, gaganda. Yang paradahan na yan, dadami sasakyan dyan. Yung mga miyembro na yan, magtatayuhan ng mga bahay niyan. Yung mga batang yan, magkakaroon ng hanap buhay yan. Gumaganda ang ministry. Pero dapat, ang buhay ng pastor, nasasama sa blessing. Hello?
Nandiyan pa kayo? Kasi there are people who has no problem giving for the ministry, giving for the projects. But they will be having problem when they were asked to give something for the man of God. Sa tingin nila, abuso. Mali. Anong gusto nyo? Matayo ang bahay-sambahan in a wrong way. Ano yung wrong way? Pwedeng tumayo ito eh. Kung mausap ka lang na isang Koreano, hanggang ngayon may mga Koreano naghahanap ng church kayo, may property kayo, tatayo namin. Okay yun. I do not want to put malice in it. Halimbawa lang. Pero ang magiging downside ng mga kapatid, hindi kayo makakaranas ng opportunity to be blessed by God being the channel of blessing for the ministry. Bakit nila ginagawa yon? Because they were blessed. Na-experience, naranasan, nakita nila, it is never a loss. They were blessed. So, tatayo dito to. Nang wala kang responsibilities and sacrifice na ginawa. Natayo yung church. Tanong, balanse ba? Maganda yung gusali, maganda yung facility, pero ang mga member, hindi man lang naiangat ng Panginoon. Are you with me? Kahit man lang sa buhay, kung dati alaga mo manok, dapat naging baboy man lang. Tapos yung baboy mo, alaga mo dati, dapat kalabaw na. Are you with me? Dapat kung ang service mo patungo sa church, motorsiklo, dapat tricycle na. Na-improve. Pagka makita mong gaganda ang gawain, ang tao hindi aangat. Ito pa mali. Sasabihin ng pastor, mahirap lang ang mga member namin. Mangingibang bayan siya. If we present niya yung ministry, can you become our partner? So itong mangyayari. Pwede siyang tulungan ng mga churches doon. Alam niyo kung bakit? Kasi totoo yung principle na it is more blessed to give than to receive. At pwedeng maging maginhawa ang buhay ng pastor nyo. Pero, pag tinignan nyo yung bigger picture, maganda yung buhay ni pastor, ang ministry hindi umayos. Tama? Tama? At ang mga tao rin, hindi rin umunlad. Nakuha niyo yung punto ko? Hindi balanse. Kaya anong balanse? Turuan ng mga tao, hamunin, humakbang sa pananampalataya, at makita ang pagpapala ng Diyos. Itaguyod ang gawain ng Diyos. Pero habang gumaganda ang gawain ng Diyos at ang ating mga buhay, isama natin itaguyod ang lingkod ng Diyos. Hindi na iiwanan. Mamaya dyan. Dedication. Nag-dedicate ang pastor. Pagkatas ng dedication, pupunta na sa venue ang mga member. Takbuhan na yan. Umulan. Umulan. Alam niyo naman ang service ng pastor, motorsiklo lang. Alaman lang bang mag-iisip na sasakay ko si pastor? Meron bubungan yung sasakyan ko, may kotse ako. Meron ba nag-iisip ng ganon? Dapat meron. Hindi, minsan, ugali ng mga Kristyano, tatakbo na yan. Naiisip nyo ba na? Bumabagyo halimbawa, kamusta na kaya sila pastor? Ayos kaya yung tinitirhan nila? Hello? Hello? Nandiyan ba kayo? Alam nyo, itong mga sinasabi ko, susi sa blessing ito. Wala ko nakitang mga taong nagmahal sa lingkod ng Diyos na nalugi. Ito nakita ko. Yung mga naging salbahe,
sa kanyang pastor o sa asawa ng pastor. Minsan kahit anong tumbling mo, kahit anong galing mo, pag wala ang favor ni God, lagi na lang along the way nagkakaroon ng aberya. Lagi na lang along the way nagkakaroon ng mga kaguluhan at problema. Bakit? Meron kang daladalang cursed. Cursed. Yung maling pagtrato sa iyong pastor, para kang kumukuha ng bato na pinupukpok sa ulo mo o sa asawa ng pastor. Tignan nyo ito Sabi nila, a happy wife is a happy life. Naniwala ba kayo doon? Hello? Meron na namang kumontra niyan. Sabi, hindi dapat balanse, hindi happy wife. Gagalit siya na yung kanyang asawa sumaya. Para sumaya siya. Pero that's nature mga kapatid. It's proven. Pag masaya si nanay, lahat planchado sa bahay. Tama? Masarap ang sinangag, ang kape, at ang mga bata nakagayak. Ang mood ng tahanan, masaya. Tama? Pero pag visit si nanay, malamig ang kape, ang almusal, bahaw, pati pusa nasisipa. Dito ganito yan. Sa tahanan ng pastor, pag masaya yung pastor's wife, masaya ang pastor. Nakakapag-isip yan, nakakapag-aral yan, nakakapanalangin yan, nakakapag-ministeryo yan, nakakapag-bisita yan, nakakapag-counseling yan. Pero kapag ka-visit si pastor's wife, basta titignan niyo lang yung dalawa, apektado pati si pastor. Kaya unprofitable. Ang problema, minsan ganun tayo yung, si pastor, okay namin. Ang wife, hindi. Hindi, family ng pastor yan It will always affect the pastor. No, you need to learn to affirm your love. When you say you love the pastor, ano yan? Pati tahanan yan, dapat may malasakit ka. Tama? May malasakit ka. Kaya pag sinabing affirmation, meron kami mga gustong sabihin na minsan di namin masabi bilang pastor. Sabi ng Bible, to know them. Tignan mo, ano ba? Alam mo ba yung authority ng pastor mo? The authority of a father, a shepherd, and a steward. Pwedeng pastor mo siya, pero pag hindi mo nakilala siya bilang father, sabi ni Paul, though you have 10,000 instructor in Christ, yet in Christ Jesus, I have begotten you. O maaaring yung iba sa inyo dito na save. O maaaring iba hindi. But you need to look back. Maaaring sa probinsya ka na save. Kung ano man ang blessing ng Diyos sa buhay mo, you go back dun sa ginamit ng Diyos na ma-save ka. Dapat may ganun kang attitude. Maigi pa nga tayo dito, probinsya pa tayo at malapit sa Maynila. Pero yan ang kalagayan ng maraming mga gawain sa liblib na lugar. Gagamitin ng Diyos, maging blessing spiritually. Pag napunta ng ibang church, wala nang pakialam doon sa kanilang mga pinagmulan. Ngayon dito, magulang yan Pag ang trato nyo sa akin ay pastor lang, pwede kayong magtampo. Pwede kayong magalit, maghinanakit. Pero pag ang tingin nyo sa akin, hindi lamang pastor, kung hindi magulang. Naiintindihan ng mga magulang ito, ano po ba? Ang magulang, magkakasakitan kayo. Magkakatampuhan kayo. At the end of the day, ang magulang, magulang pa rin. Hindi mali na ang maging tingin natin sa ating mga pastor, spiritual na magulang. Amen? Magulang yan Ay sabi, know them. Alam mo yung authority nila, steward. Pwedeng meron kang trustees, pwedeng meron kang deacons. At the end of the day, sa judgment seat of Christ,
Ang magbibigay sulit sa church, hindi ang trustees, hindi ang deacons, hindi ikaw. Sino? Ang pastor. Amen? Kaya kilalanin mo yung ano niyan. Kaya ang sabi diyan, know them. Kaya dapat alam nyo, nagpapasaya sa pastor nyo, nagpapalungkot sa pastor nyo. Alam nyo dapat yung unspoken request ng pastor nyo. There will be time na meron siyang gustong sabihin, meron siyang gustong makamit sa buhay niya, na hindi naman niya pwedeng sabihin because it will be unethical. It will may sound self-serving. Pero dapat kayo, kung talagang mahal nyo siya, hindi nyo kilala ang pastor nyo hanggat hindi nyo alam kung anong authority niya, anong nagpapasaya sa kanya, anong nagpapalungkot sa kanya, ano yung mga unspoken request niya, ano yung mga greatest fears niya, ano yung mga struggles niya sa buhay. At hindi mo magagawa na maging mainam na katuwang ng pastor mo pag hindi mo inaalam yon. Kaya nga yung mga bata na yun, sabi ko, dapat pag tinignan nyo ako, alam nyo na. Pag dumaan si pastor at nakita, sisitahin din naman ito eh. Bakit kailangan pang iutos? Di gawin nyo na. Unti-unti nakikita nila. Alam nila, sabi ko, wag nyo akong bigyan ng mga matatamis. Regalo kayo na regalo sa akin, tsokolate. Tataas ang blood sugar ko eh. Dapat pag nagregalo kayo sa akin, sabi ko sa mga second man, dapat sugar-free. Sabi niya, ano ba yung sugar-free, pastor? Alamin nyo, yung nagpapasaya sa akin. Ano ba yung pastor? Yung amoy ng pulbura. Sabihin, aanoin nila yan. Sila na mismo at hindi nagiging issue yan. Alam mo kung bakit? What will make them happy? Wala karaan, nagbigay sila ng motorsiklo. Pag tinanong mo, kailangan ba yan? Hindi. Luho ba yan? Maaring oo. Pero pag dumating na sila doon sa punto na our love is greater than this, material lang to eh. Mahal namin pastor namin eh. At hindi nagiging problema at hindi nagiging pinilit. Bakit? Yung sasakyan po, this is to inspire you, not to impress. Are you with me? Bigay nila. Pero we have proven ourselves for so many years. With or without support, we can serve God. Nagsimula ako lakad for so many years. Bisikleta. Tapos my first motorbike, binigay ng Bible study, pay when able. People would think, you have enough before you came to the ministry. No. Affluent. No, hindi kami mayaman. But because we have people who love God and who love the man of God, hindi kami nagiging kaawa-awa sa buhay na ito. Kasi nakita nila, it is never a loss to love the man of God. Are you with me? Hindi sayang. Kaya mula hanggang ngayon, last birthday namin, nagbigay ng pamasahe papunta ng UK. Doon kami nag-celebrate ng birthday namin sa United Kingdom. Last year, may nag-invite sa amin papunta sa Japan. Hindi kami gumastos na nandun kami. Ano ibig ko sabihin? They know how to love and to take care of their pastor. And they would say, it is never a loss, but rather a gain, a blessing. Are you with me? Now, baka makalimutan ko, Hebrews 11:17. Hebrews 11:17. Hanggang ano oras ako dito? Hanggang alas 3? Ano? Hebrews 11:17. Pakibato, kuya. Kala mo na, tapos na, no? Malis ka na dyan, ha? Ayan. 13:17. 13:17. Meron ako i-clarify dito. Sabi dito, para hindi blind obedience and blind loyalty, obey them that have the rule over you,
and submit yourselves, for they watch for your souls. Ito yung nalampasan ko dun sa appreciating their labor. Sabi diyan, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. Bakit? Kawalan sa'yo eh. Amen? Unprofitable for you. Yung obey sa submit, parehas ba yan? Hindi. Anong pagkakaiba niyang, pastor? Dalawang salita yan na magkaiba. Ang obey, hindi po yan submit. Ang submit, hindi po yan obey. Okay? When we say obey, pagsunod. Ang pagsunod, may hangganan. Tao po, ulit, ang pagsunod ay may hangganan. Ano sabi ni Paul? Follow me as I follow Christ. We ought to obey God rather than man. Kaya may iwasan dito yung kulto, yung exploitation ng tao. Amen? Kasi susundin ko yung aking pastor sa panuntunan ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng lumampas. Hindi pwedeng sabihin na offer your body. Di ba? Yung sa Quadcom ngayon, kay Kibuloy, false following eh. Mali, blind. Pag sinabing obey, we ought to obey God rather than man. May hangganan. Amen? Pero pag sinabi nating submit, ito naman yung attitude. Pagrespeto. Pagkilala sa kanyang God-given authority. Respeto. Ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga mangunguna sa ibabaw natin. Ang tawag natin yan, God-given authority. President to the government, God-given authority. Kaya hindi dapat nagrarally ang mga Christian, nagwewelga. Tama? Are you with me? Father over the family. Husband over the wife. Parents over the children. Sa loob ng tahanan. May God-given authority. Okay? Pagdating sa church, pastor over the flock. Okay? So, sa lahat ng God-given authority na ito, applicable yung obey and submit. Obedience may boundary. But submission, respect, walang boundary. Ano ibig sabihin ng walang boundary? Pwede kang hindi sumunod kapag hindi na biblical, pero hindi ka pwedeng maging bastos sa God-given authority na binigay sa iyo. Tama? Halimbawa, magulang, sa simpleng ilustrasyon, God-given authority parents, I am going to obey them for as long as hindi taliwas sa inuutos ng Diyos yung inuutos sa akin. Tama? Are you with me? Susunod, parang sabihin ng magulang, ibenta mo ang iyong katawan. May boundary na. Tatay, mahal ko po kayo, pero hindi ko po magagawa yan. Bakit? Mas mainam sundin ko ang Diyos kesa po kayo. Ay, sabi ng Bible, obey eh. Children, obey your... May boundary po yan. Word of God. Pero kapag ganun ang tatay, ngayon, pwede mo bang balasubasin? Demonyo po kayo, walang hiya po kayo. Anak kayo ng diablo. Alam mo, pag nagmura ka na, pardon me with my word, but I need to use this para to give my point into much heavier meaning. Pag direspeto mo si tatay, dahil karispe-respeto lamang siya, hanggang dun ka lang. Pero kapag direspeto mo si tatay, kahit hindi siya karispe-respeto, dahil Kristiyano ka, iba yun.
Are you with me? Sa oras na sabihin ko, tatay, mali ka. O dinisiplina ko pa siya, dapa! Alam nyo, pag minura mo na ang God-given authority, magulang man yan, mister man yan, pastor man yan, pastor's wife man yan, nawawala ngayon doon yung favor and blessing ng Panginoon. Dapat yung submit, unconditional. Bakit mo nirirespeto at ginagalang? Because you are respectful. Tama? Not because they deserve respect. Kasi someday, maaaring sa isip mo, mali sila. Someday, maaaring misinterpreted ang actions and judgment nila. Do we have reason na magrebelde? Wala. Kasi ang rebellion, walang blessing dyan. Tingnan nyo si Balaam. Pinapasumpa sa kanya ni King Balak yung Israel. Prophet siya. His prophecy was written in the Old Testament. Nobody could deny God has used him. Noong nakita ng kalaban nito, gustong gamitin yung gift sa kanya. Curse these people. Kaya lang merong suhol. Sabi, bibigyan kita ng isang tahanang punong-puno ng pilak. Nag-interest siya ngayon. Kini-curse niya. Ano sabi ng Diyos? Hindi mo i-curse yan. Yung binless ng Diyos, hindi mo i-curse. And every time na kini-curse niya yung mga yan, bumabalik sa kanya yung curse. Bumalik si Balak. Sabi mo, i-curse mo, ba't di mo pa rin kini-curse? Hindi na mapapasayo ito ngayong house full of silver. Naghari mo nan si Balak. Si Balaam. Alam niyo yung ginawa ni Balaam? Naglagay siya ng mga pain. Mga magaganda at mga gwapong mga hindi mananampalataya. Para itong mga anak ng Diyos na ito, lumabas at sumuway sa utos ng Diyos. Ano ibig ko sabihin dito? Kapag ang isang anak ng Diyos ay nasa pagsunod at paggalang, meron siyang umbrella of God's protection. Kahit anong palaso na binibigay ng kaaway sa kanya, hindi tatama, merong proteksyon ng Diyos. Alam ni Balaam, hindi niya masusumpa itong mga to at hindi tatalaba anumang sumpa. Pero matalino ang kaaway, pinalabas niya sa umbrella of God's protection itong mga anak ng Diyos na ito. Nung sila'y sumuway, saka pa lang sila napariwara. Nung sila'y sumusunod, ginagawa ang tama kahit anong gawin ng dyablo sa kanya, hindi nangyayari. Naalala niyo si Job? Sabi ni Satanas kay God, tanggalin mo nga yung hedge of protection mo dyan kung hindi isumpa ka niyan. What does it mean? Na bawat Kristiyano, bawat tahanan, may hedge of protection. May umbrella of God's protection. And don't you know that our pastor, the way we treat them, his family, the ministry, is one good way to earn God's protection and blessing over us. Amen? Kaya ibabalansi po natin. Are you with me? Ibabalansi po natin. And to esteem them very, sabi, highly in love. Bakit? For their own sake? No, ang sabi, for their work's sake. Sino ba ang trabaho nila? Tayo. Pamilya mo. Anak mo. Kinabukasan mo. Yun ang trabaho nila. Hanggang sa kabilang buhay, iginagayak ka ng trabaho nila. So, sinong trabaho nila? Ikaw. Are you with me? Pag gumagaan ang trabaho niya, nagiging maganda ang resulta sa buhay natin. Pag pumapangit ang trabaho niya, pumapangit ang resulta sa buhay natin. For their work sake.
Ay sabi, and be at peace among yourselves. Ano yung be at peace among yourselves? Walang pinakamasarap sa puso ng pastor kapag ang mga miyembro merong pagkakasundo. Walang pinakamabigat sa puso ng pastor kapag ang mga miyembro nagkakahati-hati. Tama? Nag-aaway-away. I have no greater joy than to see my children walk in the truth. Sabi ng 1 John 5. Ibig sabihin, pag ang church maligalig, may faksyon, may groupings, merong marites, may solidarity. Alam nyo, kalungkutan sa pastor yun. Kaya, yung mga tampo, hinanakit, inggitan, galit, tabi natin yan. Alang-alang sa trabaho ng pastor. For their work's sake. And sabi ni Paul, wherein you were inferior to other churches, except it be that I myself was not a burdensome to you. Forgive me this wrong. Sabi ni Paul, saan ba kayo naging huli kumpara sa ibang iglesia? Maliban sa bagay na ito. Pagdating sa kaloob, gifted ang Corinth eh. Pero kayo'y napatitihuli kapag hindi nyo pinasan ang inyong pastor. Hindi naging burden sa inyo ang inyong pastor. As sabi ni Paul, forgive me this wrong. I am robbing other churches to do you service. Forgive me this wrong. There was a time nung nagsisimula ang ministry sa Baliwag. Gano'n naman ang kwento ng mga church eh. Pagkatapos ng Sunday worship, kukuhain ng treasurer, bibilangin ang offering. Pagkatapos bilangin, i-allocate sa pang-rent, sa utilities, at sa iba pa. Pamasahin ng mga Bible students, papunta sa Bible school, pagkain. Pag may natira, praise the Lord, may support si pastor, makakabili siya ng gamot. I need to take an insulin and an oral meds for my diabetes. As young as I was, nung pinreach ko to, nag-usap yung sa finances. Sabi, ganito gawin natin, baliktarin natin. Ano yun? Pag nag-allocate tayo ng budget, huwag nating ilalagay sa dulo yung pastor at yung needs ng pastor. Ilagay natin sa una. Lalabas muna yung pastor support, pastor's meds, at saka na tayo tumingin doon sa ibang needs. Alam nyo, ang testimony, simula nang nilagay ng treasurer yung support ng pastor muna at yung pangangailangan ng pastor, lalo na sa gamot, doon nagtayo unti-unti ang Panginoon ng mga Kristiyano na pwedeng gamiting channel of blessing. Inangat ang gawain ng Panginoon. Hindi iinam ang isang church na hindi marunong rumispeto, gumalang sa lingkod ng Diyos. Itaga nyo yan sa bato. Sa maniwala kayo't sa hindi. Kahit kayo, kung kayo may mga kasamaan ng loob na lingkod ng Diyos, wala kang panalo. Ako ginawa kong prinsipyo, especially sa mga senior pastors ko, I will never make a fight to anybody. Tapakan mo na ako, okay lang. Pero hindi ko kaya na magkakaroon ako ng kaalit na kapwa ko lingkod ng Diyos. Bakit? Lingkod ng Diyos yan. Ayoko mawala ang favor at blessing ng Panginoon sa akin. I would rather be under God's umbrella of God's protection kaysa mawala yung protection ng Panginoon sa akin. Yung favor ng Panginoon sa akin. Are you with me? To end it up, noong panahon ng circuit preacher, around 1800s, there was this circuit preacher na nakasakay sa kanyang kabayo, nagbabayan-bayan,
at nagpipreach ng revival, nagpipreach ng gospel. Pagbalik niya sa kanyang church, one of their people in the church, a woman, sabi sa kanya, "Pastor, it's good that you're back." Pero napapansin niya palagi na yung pastor nakasakay sa kanyang kabayo, napakaganda ng kabayo. Yung kabayo malinis, kumikintab, maayos yung horseshoe, maayos yung saddle, maayos yung kalusugan ng kabayo, masigla. Pero yung pastor na nakasakay, gula-gulanit yung baro, sombrero, kawawang cowboy, yung kanyang pantalon talagang gula-gulanit, yung boots niya talagang, alam mo, withered. Sira, matanda na, luma na. Eh, hindi nakatiis yung member. Sabi, "Pastor, why is it that when I look at your horse, it seems it is well taken care of. But when I look at you, parang napapabayaan mo ang sarili mo." Alam niyo ang sagot nung pastor? Sabi niya, "Sister, it is my responsibility to take care of my horse. But it is your responsibility to take care of me. That's the reason why ganito ako. I'm doing my responsibility, but God's people are not doing their responsibility to their pastor." Huwag nawa sanang ganun, ano? Are you with me? Take responsibility for the welfare of the man of God. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po ako sa mga sandaling ito na ito po nawa na pamamahayag ng iyong salita ay maging pagpapala po sa bawat isa. At kung hindi pa nagiging malinaw, you have given us leader to lead us spiritually. Buksan mo ang aming mga mata to see His labor for us. At bigyang kabigatan mo ang aming mga puso to affirm our love for the man. Lord, salamat sa kaligtasan, salamat sa church, at salamat po sa pastor na ibinigay mo sa amin. And I pray, help us to see the principle behind the person. Help us to realize what we can do. Help us to realize what we are not doing so we can do it. And we can do it right. Ikaw po ang siyang kumatok, ikaw po ang siyang mangusap sa puso ng bawat anak mo. Ito po'y dalangin ko sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.